Pagkapasok ko sa loob ng villa, kaagad akong nagtungo sa kama at humiga. Ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi pa man ako tuluyang nakakatulog. Narinig kong nagbukas at nagsara ang pinto. Naramdaman kong lumubog ang kama sa gilid ko. Tanda na may umupo. Nanatili lang ako sa posisyon ko at hindi gumalaw. Napangiti ako nang maramdaman kong may humalik sa noo ko. Tired? Mahinang tanong niya habang hinahaplos ang pisngi ko. Tumango ako sa kanya. Sleepy? Yeah. Inaantok na sagot ko. Dinampian niya ng halik ang labi ko. What are you doing? Medyo nawala ang antok ko dahil sa ginawa niya. Lalo na't nag-uumpisa na ring maglumikot ang mga kamay niya sa katawan ko. Waking you up? Inosenteng tanong niya at sinunggaba ng halik ang labi ko. Oh God! Bulong ko bago tumugon sa mga halik niya. Nawala na ng tuluyan ang antok ko. Mula sa labi ko, bumaba ang halik niya sa liig ko. Napaungol ako ng pasadahan niya ang collarbone ko at sisip-sipin niya sana yun, pero pinigilan ko siya. Idinilat ko ang mga mata ko at tiningnan siya. Lumunok siya at mas nagpaawa sa akin. No, I'm gonna swim tomorrow, Queen. You can't leave Mark there. Turan ko. Umirap siya sa akin at pagkatapos ay kinaubabawan ako. We can negotiate with that then. Saad niya at ngumisi. We have to get rid of this first. Hinila niya pataas ang laylayan ng suot kong dress. Tinitigan ko ang mga mata niya at nagliliyab sa pagnanasa ang mga yun. Dahil sa ginagawa niya, itinapon niya sa kung saan ang dress ko at agad na nakaramdam ng lamig nang mawala na ang suot. He chuckled. Patience, love. Just put it right now. Inis na saad ko sa kanya. That's what you got for being impatient, Julia. Wala na akong lakas pagkatapos ng ilang ulit na nangyari sa aming dalawa ni Queen. Rinig ko rin ang paghahabol ni Queen ng hininga habang nakahiga sa tabi ko. Hinapit niya ako papalapit sa kanya at pinaunan sa mga braso niya. Hinalikan niya ang balikat ko. Having fun here? Tanong niya. Gumagawa siya ng iba't ibang hugis sa kaliwang braso ko gamit ang kamay niyang ginawa kong unan. Yeah, ang sarap tumira dito. Sagot ko. Wanna live in a place like this? Bulong niya. Tumitig ako sa kisame ng cabin at hinaplos ang braso niyang nakayakap sa akin. Yeah. It's just so peaceful to live in a place like this. Fresh air, beautiful sceneries, a paradise to be exact. Nangangarap na saad ko habang inilalarawan na sa isip ko ang mga gagawin ko kung sakaling mabigyan ng pagkakataong tumira sa lugar na ganito. Soon, love. Saad niya at bumangon. But before that, we'll have to go to different paradise first. Inalis niya ang kumot mula sa akin at umupo sa paanan ko. Inumpisahan niyang halikan ang ibabaw ng dalawa kong dibdib pababa sa tiyan ko. Itinukod ko ang siko ko at tiningnan ang ginagawa niya. What do you think you're doing? Tanong ko at napahikab pagkatapos. Nang makuha ang gusto niyang mangyari ay napairap ako. Pinagpatuloy niya pa rin ang ginagawa. Inaantok na ako, Queen. Then sleep. I can do all the work. Nakangising saad niya. Goodness. Napahiga ulit ako sa kama. And let him do all the work as what he said. Kinabukasan, mas nauna akong nagising kay Queen. Mabuti na rin yun dahil nagsuka talaga ako pagkagising ko. I also took that opportunity to drink my water and my vitamins. After I ate the nearest restaurant here, doon ko rin nakasalubong sina Hannah at Rachel. They gave me a pair of bikini and told me to meet them at the shore after. Kaya ngayon, sinusukat ko na ang binigay nilang kulay mustard na two-piece string bikini. Napangiwi ako nang makita ang sarili ko sa harapan ng salamin. Sakto lang naman ang bikini na parang sinukat talaga para sa akin. Mas lalong nadipina ang kulay ko dahil sa kulay ng bikini at kitang-kita ang bawat kurba ng katawan ko. At mas lumaki na rin ang dibdib ko dahil na rin siguro sa pagbubuntis ko. Hindi pa naman halata ang tiyan ko kaya ayos lang. What are you wearing? Napapitlag ako at napahawak sa dibdib ko nang marinig ang boses ni Queen. Paglingon ko sa kanya, nakita ko siyang nakasandal sa hamba ng pintuan habang nakakrus ang mga braso sa tapat ng dibdib niya. He's only wearing his boxers and for goodness sake, his bulge is so visible. Magdamit ka nga! Sigaw ko sa kanya at agad siyang tinalikuran. Are you going to wear that thing outside? Baka sa tono niya ang ines. Para din siyang nandidiri habang binabanggit ang thing. Huminga ako ng malalim at napairap bago lumingon ulit sa kanya. Yes, sasamahan ko si Rachel na mag-swimming mamaya.
Sagot ko at sumandal sa lababo ng banyo. Umalis siya sa pagkakasandal sa pintuan at lumapit sa akin. Hinawakan niyang magkabilang bewang ko at tiningnan ako. I guess I have to watch every guy here who will try to hit on you. Wala na sa tono ng boses niya ang inis at puno na lang iyon ng paglalambing. Ipinulupot ko ang braso ko sa batok niya at pinataka ng halik ang labi niya. I guess too. I kissed his nose for the last time before I escaped from his hold. Hinila niya ang braso ko. Hinawakan ng maigi ang mukha ko at mapusok na hinalikan. Kagaya nga ng sinabi ni Queen, nagbantay nga talaga siya. Pinapanood niya ako mula sa restaurant kung saan siya kumakain ng breakfast niya ngayon. Ngumiti ako sa kanya nang makita siyang nakakunot ang noo habang kumakain. Julia! Lumingon ako kay Rachel nang tawagin niya ako. Namangha ako dahil sa suot niyang maroon na two-piece bikini. Sobrang ganda niya at ng katawan niya. Kumaway siya habang tumatakbo papalapit sa akin. Nasa likuran niya si Hannah na nakasuot ng pink ruffle two-piece bikini. Hi! Ang ganda niyo naman! Nakangiting saad ko at hindi inaalis ang tingin kay Rachel na sobrang ganda sa paningin ko ngayon. Kanina ka pa? Tanong naman ni Hannah. Kadarating ko lang din. Hinila nila ako papunta sa sun lounger. Nagtulungan kaming apat na maglagay ng sunblock sa isa't isa. Kahit pa may mga lalaking nagboluntaryong tulungan kami ay tinanggihan namin yun. Lalo na't parang may agi lang nakabantay sa akin ngayon na talaga namang hindi niya magugustuhan kapag pumayag kami. Agad kaming lumusong sa dagat at lumangoy. Hindi ako pumunta sa malalim na parte at tanging doon lang ako lumangoy sa parteng hanggang bewang ko lang ang tubig. Baka magkapulikat ako at baka kung ano pa ang mangyari sa aming dalawa ni baby. Kahit pa alam ko namang nakabantay lang ang daddy niya, hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Tumatawa ako ang nanonood kina Rachel na naghahabulan doon sa malalim na parte. Tutok lang ako sa kanilang dalawa nang bigla na lang may humila sa paa ko at hinila ako papunta sa ilalim ng tubig. Akala ko ay may kung anong nilalang ng dagat ang humila sa akin. Pero nang maramdaman kong may humalik sa mga labi ko, doon ko natantong ibang nilalang palang humila sa akin. Buiset, ang gwapo naman yata niya para maging isang syokoy. Pagkatapos naming maligo, napagdesisyon na naming magbihis muna bago pumunta sa mga gift shops dito sa resort para bumili ng pasalubong. Nagsuot lang ako ng isang puting loose shirt at itim na shorts, habang si Queen naman ay nasa banyo ng villa at naliligo. Heist, ewan ko ba sa lalaking yun? Bigla-bigla na lang sumusulpot sa kung saan-saan. Akala ko kumakain lang siya ng breakfast niya. Pero mabilis palang umalis ang lalaking yun sa restaurant at lumusong sa dagat. Hinalikan pa talaga ako. Going somewhere? Lumingon ako kay Queen at nakita siyang nagpapatuyo na ng buhok niya ngayon. May mga tubig pang pumapatak mula sa ulo niya pababa sa katawan niya. Wala siyang maski isang suot na pang itaas. Tanging ang puting tuwalya na nakapulupot sa bewang niya. Bibili kami ng souvenirs. Lumapit ako sa kanya at inagaw ang hawak niyang tuwalya. Ako na mismong nagpatuyo ng buhok niya. Habang ginagawa ko naman yun, ang kamay naman niya ay pinwesto sa bewang ko at pinapanood ako. Tuwang-tuwa siya. What should I do to make you be like this always? Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Ha? What do you mean? You're not a tigress now. Nakangising sagot niya sa akin. Itinapon ko sa mukha niya ang tuwalya at lumayo sa kanya. Sira? Natatawang saad ko. Come on love, dry my hair. Nakabusangot na saad niya at parang batang nagtatantrums. Umiling lang ako sa kanya at kinuha ang wallet ko sa bag. No, kailangan ko nang umalis, Queen. Baka naghihintay na sina Rachel sa akin. Sagot ko. When can I have you alone? Pagmamaktol pa niya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa labi. See you later, okay? Mahinang saad ko at naglakad na paalis. Bago ko pa man maisara ang pinto ng villa, narinig ko siyang nagsalita. You surely knows how to wrap me around your little finger, love. Natawa ako at napailing sa pagiging isip bata niya minsan. Nagkita-kita kami ni Rachel sa gift shop. Namili kami ng mga souvenirs na ipapasalubong namin pagka-uwi namin bukas. Sobrang nag-enjoy ako dito, kaya nakalimutan kong uuwi na pala kami bukas. I gained a lot of memories and friends here, and I'm so glad na pumunta ako rito. Nagkaayos na rin kami ni Queen, and everything's doing good so far. Hapon na nang matapos kaming mamili. Hindi na ako sumama kina Rachel na mag-dinner, dahil plano kong samahan na kumain si Queen sa villa ngayong dinner.
Mabuti na lang at pumayag naman sila sa gusto ko. Pagkabukas ko ng pinto ng villa, nabitawan ko ang mga hawak ko na paper bag kung saan nakalagay ang pinamili ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng mga mata ko ngayon. Oh my God! Tinakpan ko ang bibig ko. There's a lot of candle all over the villa and a lot of rose petals scattered on the floor. Nakahiga ng nakatagilid si Queen. Nakatukod ang siko niya sa kama habang nakasandal ang ulo sa palad niya. May kagat-kagat pa siyang isang tangkay ng pulang rosas. Isinara ko kaagad ang pintuan at baka may makakita pa. Nakaka-eskandalo ang ginawa niya. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa niya ngayon. Oh my God! Inaakit niya ba ako? Gibaha, jowa. Kumunot ang noo ko nang magsalita si Queen pero wala akong maintindihan. What? Natatawang tanong ko. Sabi dyan kay Akne. Nagsalita siya ulit pero wala akong maintindihan. Umirap siya at pagkatapos ay ginalaw ang bulaklak. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang bulaklak sa bibig niya. What are you doing? Tanong ko matapos amuyin ang bulaklak. Nang tignan ko ulit si Queen, nakabusangot na siya. I'm waiting for my dinner, obviously. Iritadong sagot niya. Tinaasan ko siya ng kilay at ngumisi pagkatapos. Really? Pinasadahan ko ng daliri ko ang braso niya habang hindi pinuputol ang tinginan namin. I bit my lower lip and whispered, Why? Perhaps are you waiting for a different dinner? Inilapit ko ang mukha ko sa kanya at mabilis siyang hinalikan. Kinagat ko pa ng bahagya ang pangibabang labi ko bago ko binitawan ng mga ito. You're making me so... Ay... Mahina niyang saad. Nagiba ang emosyon ng mga mata niya at mas dumilim pa ito. What are you doing, Julia? Are you teasing him? Really? Aha! Where though? Painosenteng tanong ko sa kanya. Bumigat ang paghinga niya at bumilis ang pag-akyat baba ng dibdib niya. Julia! Nahihirapang saad niya. Are you seriously teasing me right now? I'm warning you, woman. The moment I lost my patience here, you'll get punished. Oh, I'm scared. Sarkastiko ang sagot ko na nagpaigting sa mga panga niya. Kinabahan ako sa klase ng tingin niya sa akin. Everything happened so fast. Now. Umiling-iling siya. What are you going to do now? Napalunok ako sa kaba. Alam kong hindi na ako makakatakas sa lalaking to at wala din naman akong planong tumakas mula sa kanya. Why? What plan do you have in mind? Gusto kong palakpakan ng sarili ko dahil hindi ako nautala. Nabigla siya sa tanong ko pero kaagad din siyang umisi. Inilapit niya ang bibig sa tenga ko. Parang kinukuryente ang bawat ugat sa katawan ko nang maramdaman ko ang munting hangin na mula sa bibig niya habang bumubulong. Lumunok ako at pumikit. Bahala na. Top! Sigaw ko. Napasinghap siya. On top of you. Humina ang boses ko. Open your eyes, love. Bulong niya. Idinilat ko ang mga mata ko at tiningnan ng maitim niyang mga mata. Are you sure? Tumango ako. Umalis siya sa ibabaw ko at naupo sa tabi ko. Tinulungan niya akong bumangon. Nakita niya akong nakatingin doon. Nakakahiya. Come on, love. Don't be shy. You've already met him a lot of times. Mas namula ang mukha ko sa sinabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Come here. Umusog ako papalapit sa kanya. Closer. Mas umusog pa ako papalapit hanggang sa isang dipa na lang ang layo naming dalawa. Closer, please. Mas umusog pa ako hanggang sa magkadikit ang balat naming dalawa. The heat and electricity spread all through my whole body. Hinawakan niya ang siko ko at tinulungan akong maupo sa tiyan niya. I'm totally embarrassed. I don't know where I got my confidence right now. Breathe, love. Saad niya. Doon ko lang nalaman na pinipigilan ko na pala ang paghinga ko. You looked beautiful, he heavily said. Tinugon ko ang bawat halik niya. Tinatapatan ang mga ito sa abot ng aking makakaya. Nakakalunod ang mga halik niya. Love. Bulong niya at hindi pa rin gumagalaw. Sinubukan kong gumalaw pero mariin niyang hinawakan ang bewang ko. We'll do it slowly, okay? Tumango ako. I've always wanted to do that with you. Bigla ang saad ni Queen. Bumangon ako mula sa pagkakasandal sa balikat niya at kunot noong nagtanong. Wanted to do what? This. Sagot niya tiningnan ang magkadikit pa rin naming mga sarili. Kaagad akong namula.
Hindi ko kinakaya ang kalandian ng lalaking to. Cute. Kinabukasan, sumabay sa pag-uwi si Queen sa aming lahat. Mabuti na lang at hindi nagtanong pa ang mga katrabaho ko sa pagsama niya sa amin pag-uwi. Pinili kong huwag kaming magtabi sa upuan sa loob ng eroplano. Si Rachel ang katabi ko at sa unahan namin ay sina Ana. Pagkarating sa airport, si Rocky ulit ang sumundo sa akin. Mabuti na lang at hindi naman nila napansin yun. Nauna na rin kasi sina Rachel sa akin dahil mas naunang dumating ang sundo nila. Hindi ko na nakita si Queen. Pero nakatanggap naman ako ng text mula sa kanya sa gitna ng biyahe na may pupuntahan lang siya. I just shrug it off since I don't feel anything bad about it. I'm in a good mood. Thank you, Rocky. Pasasalamat ko kay Rocky nang maihatid niya ako sa apartment at tinulungan na ipasok sa loob ng bahay ang mga maleta na dala ko at ang mga pasalubong ko. Kaagad akong nagbihis ng komportableng damit pagkapasok ko sa loob ng apartment. Nakahinga ako ng maluwag nang makahiga sa kama. Sabado bukas kaya wala akong trabaho at makakapagpahinga ako sa loob ng 2 araw. Mas napagod pa nga yata ako sa pinagagawa naming dalawa ni Queen kaysa sa event eh. That man has a stamina of an athlete. Nagising ako sa sunod-sunod na pagtunog ng cellphone ko. Idinilat ko ang mata ko at nakitang hapon na. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako ng sobrang himbing. Kinuha ko ang cellphone ko at nakita ang may text at missed calls doon si Queen at Missy. Ano na naman kaya ang problema ng dalawang ito? Bulong ko at binasa ang mga text nila. Una kong binasa ay ang kay Queen na may bago na namang text message. Queen, what do you want for dinner? Spicy chicken wings or me? Napailing ako at natawa sa text niya. Nag-reply lang ako ng the first one. Pagkatapos ay binasa ko naman ang text ni Missy. Missy, hoy buntes, tama na ang tulog. Buksan mo ang pinto, nasa labas ako. Magre-reply na sana ako sa kanya nang marinig ko ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Mabilis akong bumangon at lumabas sa pinto para buksan iyon. Thank God, kanina pa ako dito eh. Ang sakit na ng paa ko. Reklamo niya kaagad. Sinundan ko siya sa loob pagkatapos kong isara ang pinto. Umupo siya sa sofa kaya naman tinabihan ko siya. Bakit naman hindi ka nagsabing pupunta ka? Naghintay ka tuloy sa labas. Pumihit siya paharap sa akin at umayos siya sa pagkakaupo. Hello, nag-text po ako pero mukhang masarap ang tulog mo. Bumusangot siya pero tumawa lang ako. Ganda natin ah, nadiligan ka girl? Sobra pa sa dilig. Biro ko pero hinampas niya ang braso ko. Ang landi mo? Natawa na rin siya. Pero di nga, nandun siya no. Tumango ako. Nagsusumigaw siya sa kilig. Hindi ko maiwasang matawa sa reaksyon niya. Mas kinikilig pa siya kaysa sa akin. Sino ba talagang nadiligan sa aming dalawa? Hay nako, baka maging kambal pa yung inaanak ko ah. Sasagot pa sana ako para pagsabihan siyang hinaan ng boses niya. Pero pareho kaming natigilan at nagkatinginan nang marinig namin ang boses ni Queen sa labas. Julia? Pareho kaming natigilan ni Missy at nagkatinginan. Narinig kaya niya? Nakangiti ako habang pinagmamasdan si Queen na nagluluto sa kusina. He doesn't want me to help him, even though I've wanted to. Nakaupo lang ako habang tinitignan ang bawat galaw niya. Hindi ko alam kung bakit ang galing niya sa kusina. I barely cook so I don't know if I'm this good in the kitchen too. Akala ko talaga, narinig niya kaming dalawa ni Missy nung gabing yun. Mabuti na lang at kadarating lang niya nang kumatok siya at walang narinig na kahit ano. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya ang totoo nung gabing iyon. Naibigay ko nang walang inaalalang problema ang pasalubong ko kay Missy. Tuwang-tuwa naman siya sa ibinigay kong shirts at keychain. I also bought shirts for Daddy. Pakiramdam ko kasi ay magigising na siya sa susunod na araw o anumang oras dahil sa magandang kondisyon niya. Hungry? Lumingon si Queen sa akin habang hawak pa rin ang sandok at ang kawali. Suot din niya ang pink kong apron. Magmula nung gabing iyon, dito na siya natutulog. Kagaya kagabi, dito siya natulog kaya siya ang nagluluto ng breakfast namin ngayon. Himala nga at maaga akong nagising ngayon at hindi ako nagsuka. Ngumiti naman ako at tumango. Ngumiti siya. 3 more minutes, okay? Okay. Now that we're both okay, I've decided to tell him the truth. Ilang beses ko na itong pinag-isipan kagabi at palagi itong humahantong sa desisyon na sabihin sa kanya ang totoo. He's giving me every reason to tell him the truth because he deserves to know it. After all,
He's the father of my child. Napahawak ako sa tiyan ko at napangiti habang tinitingnan ang masayang mukha ni Queen. Will he be that happy too? If he'll know that we're having a baby, he'll be a dad soon. Well, he's already is. Napahinga ako ng malalim nang sumagi sa isip ko ang relasyon naming dalawa. Masyado iyong malabo pero hindi sapat para hindi sabihin sa kanyang totoo. That night, I've felt it. I don't know if it's an illusion, or I was just over-controlled by my own pleasure that night, but I knew that I felt it. Here we go! Saad ni Queen at inilapag sa mesa ang isang bowl ng ginisang gulay. Napangiwi ako sa dami ng gulay at may ampalaya pa talaga. I don't have to eat everything there, right? Yup. Sagot niya at umupo sa harapan ko. Pinagsandok niya ako ng kanin at siya na rin ang naglagay ng ulam sa pagkain ko. Kainin mo lahat yan. It's good for your health.